Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Uno. Walang eksaktong taon. Isabela Negros Occidental. Nang mga panong ito, naninirahan sa bayan ng Isabela Negros itong si Uno. Nasa 20 taong gulang ang binata. Nagtatrabaho sa isang malaking taniman ng mangga sa kabilang bayan ng Pontevedra. Kasama sa trabaho ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Iking. Tubong Mindanao ang binata. Lumipat sila ng pamilya dahil sa lumalalang kaguluhan sa pinagmulang lugar. Nagkataong magkalapit ang bahay nila Uno, kaya naging magkaibigan ang dalawa. Nung una ay mailap ang mga ito na tila umiiwas sa ibang tao. Ngunit kalaunan, naging malapit na magkaibigan ang pamilya ng dalawang binata. Dito na napag-alaman ni Uno na isang manggagamot ang ama ng kaibigan. Ang pangalan nito ay Manong Celester. Nung una ay hindi ito napapansin ni Uno, ngunit sadyang kakaiba ang matanda sa hindi maipaliwanag na dahilan. Lalo na sa pamamaraan ng pananamit nito. Laging nakasuot ng itim. At kahit napakainit at pinagpapawisan, nakajacket pa din ito o hindi kaya naman mahabang manggas. Palaging itinatanong ni Uno sa kaibigan kung bakit ganon manamit ang ama. Ngunit hindi ito nagbibigay ng anumang detalye. Hanggang si Uno na mismo ang nakatuklas. Ito ay nang minsang mag-aya si Iking na uminom ng tuba sa kanilang tahanan. Nag-uusap ang dalawa sa sala nang biglang dumating si Mang Celester. Mula ito sa bayan, bumili ng mga pangangailangan nila sa tahanan. Tumayo si Uno upang magmano. Kagad naman itong tinugon ng matanda. Kawaan ka ng Diyos ha. Maiwan ko muna kayo at isasaayos ko lang tong mga pinamili ko. Iking, ikaw na muna ang bahala dito kay Uno. Wika ni Manong Celester. Opo tay, may niluto palang merienda si nanay. Kumain na po kayo dyan. At saka sumali dito sa amin, no? Masarap yung bagong kuwang tuba. Tugon ni Iking. Ay, sige. Tatapusin ko lang tong pag-ayos ng mga binili ko. Muling wika ng matanda. Ilang sandali pa ay naupo na ito sa mesa. Walang pagdadalawang isip na nagbuhos ng tuba sa baso. Nung una ay nagkakayaan pang mag-usap ang mga ito. Ngunit nang makailang tagay na, dito na nagsimulang magkwento ang matanda. Pinaliwanag nito ang mga nangyari sa pinanggalingang lugar. Mga pangkaraniwang kwento lang nung una. Ngunit nang lumaon, nagsimula na itong magkwento ng mga tungkol sa agimat at anting-anting. Si Uno yung tipo ng taong hindi lubusang naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit kahit papano, nakikitaan mo din ang interes. Alam mo ba, Uno? Minsan akong hinabol ng mga rebelde sa bundok at pinagbababaril. 5 bala ng Armalite ang tumama sa likod ko. Wika ni Manong Celester, sabay taas ng kanyang damit. Ipinakita nito ang isang balang tumagos. Maniwala kayo o hindi, nakasentro ito sa kanyang puso. Hindi rin masasabing gawa-gawa lang ito ng matanda. Dahil nang pagmasdang mabuti ni Uno ang sugat, halos magkatapat lang ang peklat nito sa likod, pati na rin sa harapan. Maliban pa sa mga ito, nakita din ng binata ang mahabang sugat na marahil ay mula sa hiwa o taga. Itinaas ni Mang Celester ang kanyang manggas. Tumambad ang napakaraming tattoo.
mga letrang hindi maintindihan at ang ilan sa mga ito ay tila mula sa pahina ng kung anong libro. Matanong ko lang po, ano pong ibig sabihin ng mga tattoo nyo? Tanong ni Uno. Ito, talandro ang tawag dito. Ipinaukit ko sa aking balat. At itong nasa kanan naman, dasal para sa aking medalyon. Ang tawag ay 4 Ebanghel o 4 Ebanghelista. Tugon ng matanda habang ipinapakita ang medalyon na may 4 na muka. Sa likod nito ay may mga nakasulat na hindi maintindihan at halos hindi mababasa sa sobrang liit. 4 Ebanghel. Ano po yun? At saka para saan po? Muling tanong ni Uno. Ang 4 Ebanghel o 4 na Ebanghelyo mula sa 4 na disipulo ni Kristo. Pinagsama-samang buhay na salita na maaari mong gamitin bilang proteksyon o hindi kaya naman panlaban sa masasamang elemento. Tugon ni Mang Celester. At ayon pa dito, yun din ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa tama ng bala nang habulin ito ng mga rebelde. Alam mo, Uno, kilala yan si tatay doon sa Mindanao bilang berdugo ng mga mangkukulam at kung minsan pati mga aswang. Alam ko mahirap paniwalaan pero totoo ang sinasabi ni tatay. Manggagamot kasi siya sa pinanggalingan namin. Wika ni Iking. Hindi pa rin kumbinsido ang binata sa mga kwento dahil hindi naman niya nasaksihan ang mga pangyayari. Si Uno kasi yung tipo ng tao na hindi basta-basta naniniwala ng walang pruweba. Marami pa silang napag-usapan ng araw na yon. Hindi na malaya ng oras. Napansin na lang ni Uno ang pagtilaok ng manok. Ay nako, madaling araw na pala, hindi ko na malayan. Mauna na po muna ako siguro, Manong Celester. Pagpapaalam ni Uno. Ngunit hindi ito pinayagan ng matanda. Hindi, Uno. Huwag kang lalabas ng bahay. May mga nakaabang sa'yo. Wika ni Mang Celester. Natawa naman ang binata sa pag-aakalang nagbibiro ito. Po? Sino namang mag-aabang sa akin sa ganitong oras? Manong naman pinagtitripan niyo yata ako eh. Wika ni Uno. Kagad napawi ang ngiti ng binata dahil nakita nitong seryoso ang muka ni Mang Celester. Hindi ako nagbibiro. Ang nakaabang sa'yo, hindi pangkaraniwang tao. Tumayo si Iking at dali-daling kumuha ng itak. Akmang magsasalita pa sana si Uno nang bigla itong patahimikin ng kaibigan. Huwag kang maingay, pare. Makinig ka. Pakinggan mong maigi yung nasa paligid. Wika nito habang nakaturo sa bubong. Nakinig naman si Uno at napatakip ng bibig nang marinig ang ungol ng baboy. Ano yun, King? May baboy sa bubong? Tanong ni Uno. Hindi baboy ang isang yan, iho. Aswang ang nilalang na yan. Aswang ang nasa taas ng bundok namin. Ngayon kung hindi ka pa rin naniniwala, mag-antay ka dito. Ako mismo ang magpapatunay sa'yo na totoo ang mga aswang. Tugon ni Mang Celester. Dali-dali itong lumabas ng bahay bitbit ang itak at isang latigong gawa sa kung anong buntot ng hayop. Tumayo ang matanda sa bakuran habang pinakikiramdaman ang paligid. Nang biglang may kumaluskos sa gawing dulo ng bahay, tumakbo ang matanda para tignan kung ano ang may gawa. Ngunit wala na itong naabutan. Sa pag-aakalang wala na ang nilalang,
lumabas sina Uno at Iking. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng magkaibigan. Sinundan ng mga ito si Mang Celester at nang makalapit na sila sa matanda, isang mahinang angil ang narinig ng mga ito na nagmumula sa kanilang likuran. Nilingon ito ni Uno, ngunit sa kasamaang palad ay walang nakita ang binata. Laking gulat nito nang bigla siyang itulak ng matanda. Napadapa si Uno at nang mag-angat ng tingin, isang malaasong nilalang ang pinaghampas ni Mang Celester ng latigo. Umaatungal ito dahil sa sakit. Ang tunog na mula dito ay parang pinaghalong baboy at aso. Walang yaka. Talagang ang tahanan ko pang pinili mong pasyalan Hindi ka na namili. Wika ni Mang Celester. Hindi makapaniwala si Uno sa mga nakikita, lalo na nang hagisan ito ng sulo ni Iking. Isang nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng taong punong-puno ng balahibo ang tumambad sa kanila. Hinagupit ng hinagupit ni Mang Celester ang nilalang hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ngunit akmang dadamputin na sana ito, may isa pang dumating para kunin ang katawan ng aswang. Nagawa nitong itulak si Mang Celester. Hinila palayo ang bangkay hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kanilang paningin. Hahabulin pa sana ni Iking ang mga ito, kaso inawat siya ng ama. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hindi mo na din maaabutan ng mga yon. Isa pa, kung maabutan mo man, paniguradong wala ka ring laban sa kanila. Wika ni Mang Celester. Nang mga sandaling iyon ay tila nawala ang kalasingan. Hindi makapaniwala na sa mismong araw na pinag-usapan ng tungkol sa mga aswang, saka ito magpapakita. Hindi na muna ako siguro uuwi. Delikado sa daan Antayin ko na lang pong mag-umaga, Manong. Wika ni Uno at pumayag naman ito. Sa katunayan, bago pa mangyari ang insidente, nag-abiso na ang matanda na wag umalis. Naupo sila sa sala at pinag-usapan ang nangyari. Pinaliwanag naman ni Mang Celester ang lahat, lalo na kung anong uri ng aswang ang sumalakay. Alam mo Uno, maraming uri ng mga aswang. May matataas na uri at mababang uri. Ang mga matataas na uri, hindi basta-bastang nananalakay ng mga tao para gawing hapunan. Dahil kontrolado nila ang kanilang pananabik sa laman. Samantalang ang mga mabababang uri naman, sila yung madalas manambang, manugod na mga tao dahil wala silang kontrol sa kanilang gutom. At sa oras na makakita ng oportunidad, kagad silang sumusunggab. Pagpapaliwanag ni Manong Celester. At ayon pa dito, ang mababang uri ay nahati sa ilan pang uri at ang sumugod sa kanila maaaring ituring na pangkaraniwan. Mga aswang gubat ang tawag sa kanila. Malalakas pero kung iahambing sa mga matataas na uri ng aswang, wala sa kalahati ang kanilang lakas. Kadalasan silang lumalakad ng magkasama, minsan dalawa, minsan tatlo. Kagaya na lang ng nakasagupa ni tatay. Wika ni Iking. Marami ang nalalaman ng binata dahil itinuro ito sa kanya ng ama. May nalalaman din ito pagdating sa lihim na karunungan. Ano ba yan? Pakiramdam ko tuloy parang ako yung pinakamangmang na tao. Akalain mo yun? Lumaki ko ng ganito nang hindi man lang nalalaman ng tungkol sa mga aswang? Wika ni Uno. Hindi naman kasi lahat ng tao ay nabiyayaan ng kaalaman Uno. Maswerte na lang ang ilang may nalalamang kaunti. Marami pang bagay hindi lang sa aswang, kung hindi maging sa mga mangkukulam at mambabarang.
Tugon ni Mang Celester. Maliwanag na ng mga sandaling iyon. Hindi na nakatulog ang tatlo. Mabuti na lang at walang trabaho sa taniman, kaya hindi na muna sila nag-abalang magpunta roon. Buong araw na natili sa tahanan nila Iking si Uno. Hindi pa rin ito makapaniwalang magkakaroon siya ng inkwentro sa mga aswang. Hindi lang yon ang naging karanasan ni Uno. Nang araw na yon, napagkatuwaan ng magkaibigang sumama sa panggagamot ni Mang Celester. Kahit papano nakilala na din ang matanda sa lugar, ngunit hindi pa ganun karami ang nakakaalam. Kadalasan hindi ako nagsasama ng kahit sino sa panggagamot. Pero ngayon isasama ko kayo para makita niyo ang sinasabi kong kakayahan ng tangan kong medalyon. Wika ni Mang Celester. Habang naglalakad papunta sa tahanan ng pasyente, nakiusap ito sa matanda na siya na ang pumunta dahil hindi na makalakad ang pasyente sa sobrang pamamaga ng katawan. Binalaan din ng matanda ang dalawa na kung mahina ang kanilang sikmura ay wag na silang sumama. Lalo namang napukaw ang kuryosidad ni Uno dahil noon pa lang ito makakasaksi ng aktwal na kumbate sa isang mangkukulam. Pagdating sa tahanan ng pasyente ay kaagad nang sinimulan ni Mang Celester ang panggagamot. Samantalang sina Uno at Iking naman, nakatayo lang sa sulok. Bago pa man magsimula ang matanda, napansin ni Uno ang manakanakang pagbuka ng bibig ng pasyente na tila isdang humihigop ng hangin. Sinabi ni Uno ang mga napansin kay Mang Celester. Napangiti ang matanda. Mabuti naman at napansin mo, Uno. Mahalagang obserbang mabuti ang pasyente. Bago magsimula, dito palang matutukoy mo na ang ginagawa ng mangkukulam o nilalang na gumagambala sa pasyente. Wika ng matanda. Matapos ay lumuhod ito at nagsimulang mag-usal. Ayon kay Iking, dasal pang proteksyon ang inuusal nito. Para ito sa pasyente at sa buong tahanan. Kung sakaling nasa paligid lang ang may kagagawan, hindi ito basta-bastang makakapasok. Sa kalagitnaan pa lang ng pagpopoder, biglang sumuka ng dugo si Mang Celester. Kinabahan si Uno sa pag-aakalang napano na ang matanda. Ngunit sinabi ni Iking na normal lang ito, lalo pa kung napakalakas ng kalaban. Matapos magdasal, kaagad na itong tumayo at sinimulan ang paghuli sa mangkukulam. Hindi na nagtanong pa si Mang Celester. Una pa lang ay alam niya na ang dahilan ng sakit. Ilang sandali pa ay naupo na si Mang Celester sa tabi ng pasyente. Sa pagkakataong iyon, nahuli na nito ang mangkukulam. Hinawakan ng matanda ang kamay ng pasyente. Naglabas ito ng palito ng posporo. Inobserba ni Uno ang susunod na gagawin ng matanda. Inusalan niya ng dasalang palito. Pagkatapos ay itinutok ito sa hintuturo ng pasyente. Nanayo ang balahibo ni Uno nang bigla itong mapasigaw. Sige, sabihin mo ang pangalan mo. Wala akong sasabihin sa'yo. Sinabi ng pangalan eh. Anong pangalan mo? Manigas ka, manggagamot. Ganun ah. Makikipagmatigasan ka sa akin. Pag-uusap ni Mang Celester at ng nakasapi. Patuloy na nagmatigas ang mangkukulam sa loob ng katawan ng pasyente na tila walang balak sumuko. Napapasigaw ito sa tuwing iihipan ng matanda ang daliri. Itututok sa kanyang tiyan. Maliban pa dito may kung ano pang inihip si Mang Celester, dahilan para lalong pahirapan ang nakasanib.
Inabot ng halos 15 minuto ang ginagawang kombate ng matanda. Ngunit walang balak sumuko ang nakasapi sa pasyente. Kung magmamatigas ka pa din, patuloy ka lang mahihirapan. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako. Wika ni Mang Celester. Kitang-kita sa pasyente ang hirap na dulot ng mangkukulam. Kaya naman hindi na pinatagal ni Mang Celester ang laban. Nang akmang papatay niya ito, aksidenteng nabitawan ng matanda ang palito, dahilan para makawala ang kaluluwa ng mangkukulam. Naku, naloko na. Nakawala ang sanib. Iking, bilisan niyo. Sumunod kayo sa akin. Wika ni Mang Celester. Bakit ay? Nahanap mo ba kung nasaan ang mangkukulam? Tanong ni Iking. Dali-daling lumabas ang tatlo para puntahan ang lugar na sinasabi ni Mang Celester. Nakarating sila sa bayan. Hindi inaakalang doon matatagpuan ang kanilang hinahanap. Ang nasa isip ni Uno ng mga sandaling iyon, nakatira sa isang kubo sa gitna ng kawalan ang mangkukulam. Ngunit ang lugar na kanilang pinuntahan, sa loob ng isang subdivision. Magara ang mga bahay at mukhang mayaman ang mga tao. Huminto si Mang Celester sa tapat ng isang tahanan. Nakasarado ang gate nito, kaya naman kumatok ang matanda. Isang babae ang lumabas. Tinatayang nasa edad 30 ito. Maayos ang pananamit. Wala sa itsura ang pagiging mangkukulam. King, sigurado ba si Mang Celester sa bahay na pinuntahan natin? Baka mamaya magkamali tayo. Nako, malaking problema to. Wika ni Uno. Wala kang dapat alalahanin, Uno. Magtiwala ka lang kay tatay. Ni minsan, hindi pa siya nagkamali sa mga ganitong bagay. Tugon ni Iking. Sinimulan ni Mang Celester ang pakikipag-usap. Nagtanong lang ito sa babae. Laking pagtataka ni Uno dahil malayo naman sa totoong pakay nila ang mga tanong nito. Mawalang galang na, Ineng. Saan ba dito ang pwedeng makabili ng yelo? Tanong ni Mang Celester. Doon po sa kabilang kanto. Unang tindahan po. Tugon ng babae. Ganun ba? Isang tanong na lang. May kilala ka bang babaeng nagngangalang Josepa? Muling tanong ng matanda. Sa pagkakataong iyon, biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ng babae. Wala po. Hindi ko po siya kilala. Bakit po, Manong? Tugon ng babae. Napangiti lang si Mang Celester sa sinabi nito. Akmang tatalikod sana ang babae nang bigla siyang tawagin ng matanda. Josepa, hindi mo inakalang matutuntun kita, ano? Maswerte ka at hindi kita pinatay sa katawan ng biktima mo. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit mo binigyan ng sakit ang taong iyon? Wika ni Mang Celester. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Tugon ng babae. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Celester. Hindi ito umalis. Sigurado siya sa mga nalalaman tungkol sa babae. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Maaaring hindi mo ako nakikilala. Pero ikaw, kilalang kilala kita eh. Ngayon hanggat may pasensya pa akong natitira, umaming ka na sa kasalanan mo. Tanggalin mo ang inilagay mong sakit sa katawan ng biktima kung ayaw mong dito kita mismo patayin. Muling wika ni Mang Celester.
Dito na nagsimulang makaramdam ng takot ang babae. Naupo na lang ito sa lupa. Sa mga hindi nakakaalam, ang presensya ng isang lehitimong manggagamot sa dome ng isang mangkukulam, mas nakakatakot pa ito sa baril na nakatutok sa sentido ng isang tao. Dahil ang pagpasok ng isang manggagamot sa isang dome, nangangahulugan na kaya nitong basagin ang anumang depensa ng nagtatag dito. Malaki ang kasalanan ng taong yun sa asawa ko. Dahil sa kanya, natanggal to sa trabaho. Nagpakamatay. Gumaganti lang ako, Manong. Nararapat lang sa kanya ang ginawa ko. Wika ni Josefa. Imbis na tuluyan, naupo si Mang Celester sa tabi nito at kasyual na nakipag-usap. Maaari bang ipaliwanag mo sa akin ang nangyari? Yan ay kung ayos lang sa'yo. Makikinig ako para timbangin ang sitwasyon. Tugon ni Mang Celester. Kaagad namang nagkwento ang babae. Ayon dito, magkasama sa trabaho ang pasyente ni Mang Celester at ang kanyang asawa. Mas mataas ang posisyon ng pasyente kaysa sa asawa nito. At dahil sa husay sa trabaho, naitaas ang posisyon. Dahil nainggit ang pasyente ni Mang Celester, gumawa ito ng paraan para matanggal sa trabaho ang asawa ni Josefa. Nalugmok ito ng husto. Hanggang isang araw, nakita na lang itong nakabitin at wala ng buhay. Yan ang dahilan kung bakit ko kinulam ang pasyente mo. Ngayon, masisisi mo ba ako? Tanong ni Josefa. Alam kong malalim ang dahilan mo at ang pinanggagalingan ng galit mo. Ngunit may Diyos tayong nakakakita ng lahat. Siya lang ang may karapatang magbigay ng parusa sa mga nagkakasala. Tugon ni Mang Celester. Pinakiusapan din ito si Josefa na alisin ang sakit na itinanim sa kanya ng pasyente. Kaagad namang sumunod si Josefa. Matapos ang pakikipag-usap, kaagad na ding umalis si Mang Celester. Bakit hindi niyo po pinatay yung mangkukulam, Manong? Ano po ang dahilan niyo? Tanong ni Uno. Minsan, kailangan nating pakinggan ang dahilan ng kapwa natin at timbangin ang sitwasyon. Hindi porket mangkukulam ang isang tao, papatawan mo na ng kamatayan. Tugon ni Mang Celester. Hindi naman maintindihan ni Uno ang sinasabi ng matanda dahil wala itong alam sa lihim na karunungan. Ngunit ganun pa man, isang bagay lang ang naiintindihan nito. Ang pag-unawa sa kapwa, pati na rin sa sitwasyong kinalalagyan nito. Pagdating sa tahanan nila Iking, muling nagkayayaang uminom ang magkakaibigan. Pinag-usapan ng mga ito ang mga nangyari. Hindi pa rin makapaniwala ang binatang totoo ang lahat ng naganap. Kinabukasan, maagang nagpunta sa taniman ang dalawa dahil araw yon ng pamimitas ng mga magulang na mangga. Sa tuwing magkakaroon ng ganong pagkakataon, marami ang tao sa taniman. Ang ilan sa mga ito ay hindi nila kakilala. Mga taong kinokontrata ng may-ari para mamitas upang mabilis matapos ang pag-aani. At dahil matagal nang nagtatrabaho sina Uno sa taniman, siya ang namahala sa mga taong namimitas. Habang nag-iikot sa pataniman, napansin nito ang isang lalaki. Kakaiba ang kinikilos nito. Mag-isang nagtatrabaho. Wala namang sinabi ang binata dahil nagagawa naman ng maayos ang mga gawain. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Uno. Sa gawing unahan ay napansin nito si Iking na tila minamatyagan ang lalaki. Pare, anong ginagawa mo? Bakit ka nakatitig sa taong yan?
Tanong ni Uno. Nagdududa lang ako sa kilos niya pare. At saka iba ang pakiramdam ko sa taong yan. Tugon ni Iking. Oo nga pare, ako din eh. Iba ang pakiramdam ko sa taong yan. At saka, ngayon ko lang yan nakita dito eh. Muling wika ni Uno. Hinayaan na lang ito ng dalawa at nagpatuloy sa trabaho. Pagsapit ng hapon, nang matapos ang gawain, muli nitong nakita ang dalawang lalaki. Nakapila ang mga ito para kunin ang kanilang bayad para sa buong araw. Nakatayong mag-isa ang lalaki habang hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Nang makuha ang bayad ay dali-dali itong umalis. Sinundan ito ni Uno dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam nito sa lalaki. Naglalakad ito papunta sa bayan hanggang sa makarating sa merkado. Lumiko ito sa kanto. Dali-daling tumakbo si Uno papunta sa kanto. Ngunit hindi na nito nakita ang lalaki. Akmang aalis na sana si Uno nang biglang nagpakita ang lalaki. Ano ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinusundan? Wika ng lalaki. Nung una ay hindi nakapagsalita si Uno. Ngunit biglang dumating si Iking. Uno, anong nangyayari dito? Tanong ni Iking. Nang lingunin ng lalaki ay wala na ito sa kinakatayuan. Mabuti na lang dumating ka pare. Hindi na ako makagalaw kanina eh. Akala ko nga mapapahamak na ako eh. Wika ni Uno. Ginamitan ka ng tigalpo ng taong yun. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya pangkaraniwan. Kailangan malaman ni tatay ang bagay na to. Tugon ni Iking. Pagdating sa tahanan ay kagad nilang sinabi kay Mang Celester ang nangyari. Ano ba ang ginawa niyo? Bakit ka tinigalpo ng lalaki? Tanong ng matanda. Wala naman po manong, sinundan ko lang yun eh. Tapos, ganun na yung nangyari. Tugon ni Uno. Hindi ko matutukoy ang kakayahan ng isang tao hanggat hindi ko ito nakakaharap. Kung talagang masama nga ang intensyon sa inyo, hahanapin at hahanapin ka nila. Tugon ni Mang Celester. Bagyang natakot si Uno. Lalo na nang ipaliwanag ni Mang Celester ang maaaring magawa ng tigalpo. Nako Iking, baka kung anong mangyari sa akin pare. Hindi ko pa naman alam yung gagawin. Wika ni Uno. Huwag kang mag-alala. Ihingi kita ng pangontra tigalpo kay tatay. Tugon ni Iking. Nang nasa taniman na ang dalawa, hinanap nila ang lalaki, ngunit hindi na ito bumalik pa. Nakahinga ng maluwag si Uno nang malamang wala na ang lalaki. Kaso nga lang pagsapit ng hapon, habang pauwi silang magkaibigan, muli na naman nila itong nasa lupong. Magandang hapon. Huwag kayong mag-alala dahil wala akong masamang intensyon. May itatanong lang ako. Bakit niyo ako sinundan nung nakaraang araw? Tanong ng lalaki. Hindi nakapagsalita ang dalawa dahil sa gulat. Ngunit kalaunan ay nagawang sumagot ni Uno. Wala naman po akong masamang intensyon sa pagsunod eh. Nagtataka po ako kasi unang beses lang kitang nakita sa taniman. Yun lang naman po. Tugon ni Uno. Ganun ba? Pasensya na kung binato kita ng tigalpo. Akala ko isa ka sa mga humahabol sa akin. Tugon ng lalaki. Sandali lang, may humahabol sa inyo? Ang ibig kong sabihin, maaari po ba naming malaman kung ano ang dahilan?
Tanong ni Iking. Ay oo naman, walang problema. Para na din sa kalaman nyo, may hinahanap akong taong nagngangalang Celester. Tugon ng lalaki. Nagulat ang mga ito nang marinig ang pangalan ng tatay ni Iking. Sabihin nyo rin po sa akin, bakit nyo naman po siya hinahanap? Tanong ni Iking. Napag-utusan lang ako ng nakakatanda niyang kapatid. May mahalagang bagay akong sasabihin sa kanya. Napag-alaman kong dito siya naninirahan malapit sa taniman, kaya nagbakasakali ako. Nagkatinginan sina Iking at Uno. Ngunit hindi pinahalata ng mga ito nakakilala si Mang Celester. Paano naman naming malalaman na wala kang masamang tangka sa kanya? Tanong ni Iking. Siya mismo makakapagsabi nun. Kaya pakiusap kung kakilala niyo yung taong sinasabi ko. Samahan niyo ako sa kanya. Tugon ng lalaki. At para mas pagkatiwalaan siya ng dalawang binata, nagpakilala ito sa pangalang Undoy. O sige, dadaling kita sa kanya. Sumunod ka sa akin. Wika ni Iking. Saktong nasa labas ng tahanan si Mang Celester. Habang nagsisibak ng kahoy, nabitawan nito ang dalang palakol nang makita kung sino ang kasama ng dalawang binata. Undoy, ikaw nga ba yan? Ay salamat sa Diyos at buhay ka pa! Bungad ng matanda habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng tatlo. Opo, Mang Celester. Mabuti na lang at kilala ka ng dalawang ito. Paanong hindi ako makikilala ng mga yan? Anak ko ang isa sa kanila. Hindi mo ba nakilala si Iking? Aba oo nga ano. Kaya pala pamilyar yung itsura ng binatang to. Bakit hindi ko naisip yung kanina? Bueno, mabutit nakaligtas ka sa kamay ng mga rebelde. Ayun na nga po ang dahilan eh. Yun ang dahilan ng punta ko sa iyo. Sa tulong ng nakakatanda niyong kapatid, nalaman ko kung nasaan ka. May dala siyang sulat para sa inyo. Mangyari po ay kayo na lang ang bumasa. Pag-uusap ng dalawa. Binasa ni Mang Celester ang sulat. Nagulat sa mga nakasaad dito. Hindi ko akalaing nagkamali ako ng akala sa mga rebelde. Ngayon alam ko na. Paano niyong natuklasan ang tungkol sa totoong pakay ng mga rebelde? Tanong ni Mang Celester. Hindi po sinasadyang marinig ko ang usapan ng mga commander. At ayon sa kanila, niligtas ng mga kasama nila ang ilang sundalo at sibilyan nang minsan magkaroon ng pagguho sa kabundukan. Mga rebelde din daw po ang tumulong sa ilan nating kababayan sa bandang pana ng bundok nung magkaroon ng malalang karamdaman. Pagpapaliwanag ni Undoy. Ipagpalagay na nating nagkamali ako sa paghusga sa mga rebelde. Pero bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Biglang natigilan si Undoy sa pagsasalita. Nang maramdaman ni Manong Celester na nag-aalinlangan nito, muli niyang tinanong si Undoy. Anong nangyari sa commander ng mga rebelde? Saan ko sila matatagpuan? Wika ni Mang Celester. Talaga Manong? Seryoso ka ba? Tugon ni Undoy. Iking, Uno, sasama din kayo kaya maganda kayo. Magpaalam ka Uno sa mga magulang mo. Wika ng matanda. Dali-dali namang tumakbo pawi si Uno. Nagpaalam sa mga magulang. Pagbalik nito, nakahanda na din ang mga gamit nila Mang Celester. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito. Kagad na silang sumakay ng bus papunta sa kabilang bayan kung saan naglalagi ang commander at ang ilan sa mga kasama nito.
Habang nasa daan muling pinaliwanag ni Undoy ang pangyayari. Ayon dito, tinamaan ng hindi kilalang sakit ang commander nang minsang makabangga ang ilang hukbo ng mga Moro. Hindi may kakailangang kaalaman ng mga Moro pagdating sa larangan ng lihim na karunungan. Gaya nating mga Kristiyano, may mga kaalaman ding minanang mga ito mula sa kanilang ninuno. At ang ilan sa mga dasal ay lubhang mapanganib kapag ginamit sa maling paraan. Pagpapaliwanag ni Mang Celester. Inamin din ito kung may isang bagay siyang kinakatakutan. Ito ay ang makabangga ang mga Moro sa isang kumbate. Inabot din ng ilang oras bago sila makarating sa bayan ng Kawayan. Mula naman sa mismong kabesera. Kailangan nilang maglakad paakyat sa matarik na bundok para marating ang pinagkukutaan ng mga rebelde. Pagdating sa lugar, kaagad silang sinalubong ng ilan sa mga kasama nila Undoy. Nagulat ang matanda nang makita ang kapatid na ang pangalan ay Alfonso. Anong ginagawa mo? Kasama mo mga rebelde, Alfonso. Wika ni Mang Celester. Malikayang pagdating si Lester. Sinamahan ko ang commander nila papunta sa lugar na ito. Walang ibang makakatulong sa kanila kung hindi ako. Hindi kumpleto ang kwento ni Undoy sa akin. Maaari bang ikaw nang pumuno ng kulang na detalye? Sino ang nakabangga ng kasama niyo? Isang pinuno ng tribo ng mga Tausog. Inakala naming nung una, makasapi sila ng mga teroristang nananalakay sa Mindanao. Hindi sinasadyang magkaroon ng inkwentro sa pagitan nila. Huli na nang malaman namin na tinamaan pala ng sakit ang commander. Kung ganon, isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Madali lang naman gamutin ang sakit na yan. Ngayon ang katanungan lang, kung handa bang makipag-ugnayan ng pinuno ng Tausog. Hindi na nakasagot ang nakakatandang kapatid ni Mang Celester. Sinamahan niya na lang ito sa loob ng tolda kung saan nakahiga ang commander. Nanlaki mga mata nito nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan. Halos naaagnas na ang kanang paa nito. Dahil doon, naglalabas na ito ng hindi magandang amoy. Halos masuka ang dalawang binata sa nakitang tanawin. Ngunit bilang pagrespeto sa mga taong naroon, pilit na pinigilan ng mga ito ang maduwal. Pangungunahan ko kayo. Maaaring huli na ako at hindi ko na maililigtas ang kasama nyo. Sobrang hina ng kanyang dungan. Hindi ko na maaaring pasanibin sa katawan niya ang sinumang may kagagawan nito. Pangalawa, maaaring isang malakas na babaylan ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Kaya alam na nating lahat na hindi ako maaaring makipagsagupaan sa mga ganitong uri ng tao. Pagpapaliwanag ni Mang Celester. Naunawaan naman ito ng mga rebelde. Kagad nang sinimula ng matanda ang panggagamot. Hindi nga ito nagkamali. Ngunit ang mas malala pa, hindi lang iisang babaylan ang may gawa, kung hindi 5 malalakas at nakakataas na manggagamot. Sinubukan ni Mang Celester ang kumonekta sa mga ito. Ngunit sa kasamaang palad hindi niya magawang makalusot. At kahit anong gawin niyang pakikipag-usap, ang ibinabalik lang sa kanya ng mga ito, malalakas na dasal pang kumbate. Nanginginig ang katawan ni Mang Celester, ngunit patuloy itong nakikipagbuno sa 5 malalakas na manggagamot. Pinagtutulungan siya ng mga ito, ngunit walang balak na sumuko ang matanda. Hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod. Unang bahagi pa lang ito ng panggagamot. At halos hindi pa siya nangangalahati sa prosesong iyon.
Hindi pa nga nito nagagawang kausapin kahit isa sa mga kalabang manggagamot. Mang Celester, bakit hindi po muna kayo magpahinga? Wika ni Undoy. Magandang ideya, Undoy. Hindi ko kakayanin ang kanilang depensa. At kung hindi ako makakaisip ng paraan, walang pag-asang gumaling ang commander. Tugon ni Mang Celester. Habang umiinom ng mainit na kape, iniisip nito ang mga maaaring gawin. Dala-dala ang kanyang libreta at ilang mga talandrong kadalasang ginagamit sa panggagamot. Habang binabasa ang mga ito, biglang nagsalita ang natutulog na commander. Lumapit ka, Kristiyanong manggagamot. Anong gusto mong malaman? Napatayo si Mang Celester. Dali-daling lumapit sa higaan ng commander. Salamat naman at tumugon kayo sa panawagan ko. Napakarami kong katanungan. Magsisimula ako sa... Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin dahil muling nagsalita ang commander. Ako ang magbibigay ng mga dapat mong malaman. Makinig kang mabuti dahil hindi ko na uulitin pa ang sasabihin ko. Wika ng commander. Alam ni Mang Celester na isa sa mga manggagamot ang kausap niya ng mga sandaling iyon. Kaya hindi na ito nagsalita. Hinayaang magkwento ang nakasanib. Hindi na ako magpapakilala. Hindi na rin mahalaga ang pangalan ko. Mabuti na lang at gumana ang aming plano. Alam kong ikaw ang pupuntahan ng mga taong ito. Aminin ko sa'yo, kailangan kong gamitin ang katawan ng commander bilang pain. Pain? Anong ibig mong sabihin? Sinabing huwag kang magsalita. Hayaan mo kung magpaliwanag. Ay, pasensya na. Bigla kang tumahimik kaya... Manahimik ka. Hayaan mo kung ituloy ang salaysay. Nagpatuloy ang isa sa mga manggagamot. Sinabi nito ang totoong dahilan kung bakit niya ginamit ang katawan ng commander. Ayon dito, hindi nagkataon ang pagtatagpo nila ng mga manggagamot. Sinadya nilang katagpuin ng commander at palabasing kinalaban nila ito para mailigtas ang buhay. Ayon din sa manggagamot, may isa pang mas malakas sa kanila ang naghahangad ng buhay ni Mang Celester. Laking pasasalamat ng mga ito dahil ang kapatid ng matanda, malapit na kaibigan ng commander. Sa makatuwid, naparito kami para bigyan kayo ng babala. Wika ng nakasanib. Bigyan ng babala? Pero bakit kailangan pang magkaganito ng commander? Tanong ni Mang Celester. Para magmukhang makatotohanan ang lahat. Matapos magsalita ng nakasanib, biglang nawala ang mga sugat nito. Maging ang nabubulok na binti. Nagbalik sa dati. Teka, anong nangyari? Anong nangyari sa sugat? Bakit biglang nawala? Tanong ni Uno. Ilusyon lang ang nakita niyong sugat. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Tugon ni Mang Celester. Pero kasi parang totoo yung nakita namin eh. Naamoy ko pa nga nabubulok na yung laman eh. Muling wika ni Uno. Ipinapakita lang ng iyong isipan ang gusto mong makita. Kaya tumahimik ka na. Hayaan mong ituloy ng manggagamot ang kwento. Tugon ni Mang Celester. Kagad nagpatuloy sa pagkwento ang manggagamot. Maaring sa mga oras na to, hinahanap ka na ng taong tinutukoy ko. Malaki ang atraso mo sa kanya. Alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi ko na yun kailangan pang banggitin.
Ngayong nakarating na sa'yo ang babala ko, ipinapayo naming mag-ingat ka. Kasabay ng babalang ito ay ang pakiusap na patayin mo siya para sa amin. Huwag kang mag-alala dahil tutulong kami sa paraang hindi mo inaasahan. Matapos magsalita ng nakasanib, kaagad itong nawalan ng malay. Muling natulog ng maimbingang commander. Kaagad kinausap ni Mang Celester sina Undoy at ang iba pa. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ng manggagamot. Wala siyang personal na galit sa commander niyo. Kaya hanggat maaari, iwasan niyong isiping magigante sa ginawa niya. Kailangan nating ituon ng pansin sa paparating na kalaban. Alfonso, kailangan kitang makausap. Tayong dalawa lang. Wika ni Mang Celester. Kaagad itong naglakad palayo sa mga tao. Sumunod naman ang nakakatandang kapatid. Ay nako, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang nangyari noon. Pero wala na tayong magagawa, Celester. Pagtulungan natin ang kalaban. Pinaalalahanan na kita noon, Alfonso. Siguradong gagante ang nakalaban natin. Kahit pa alam mong nasa tama ka, sana inisip mo maaari silang gumante. Dahil para sa mga mambabarang na yon, walang silbi ang tama at mali. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad nang umalis si Mang Celester. Nilapitan nito ng dalawang binata at kinausap. Tay, tama po bang iniisip ko? Bumalik na nga ba ang mambabarang na nakalaban ni Tio Alfonso? Oo, Iking. At sa pagkakataong ito, higit na siyang mas malakas. Tugon ni Mang Celester. Pero paano nyo naman po nasabi, Manong? Hindi nyo pa nga nakikita uli eh. Tanong ni Uno. Sapat na ang paghingi ng tulong ng 5 manggagamot ng Tausug bilang patunay ng lakas ng taong sinasabi ko. Kinakatakutan nila ito. Ang ibig sabihin lang, minsan na din nilang nakaharap ang mambabarang na yon. Wika ni Mang Celester. Kung ganon, ano pong pwede nating gawin? Hindi ba pwedeng magtago na lang tayo? Tugon ni Iking. Matagal na tayong nagtatago. Hindi ba ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan kong iwanan ng kapatid at nanay mo sa Mindanao? Tama na ang pagtatago. Panahon na para harapin ang kalaban, Iking. Para matapos na at matahimik na ang lahat. Eh kung malakas ang kalaban, ano naman po yung pwede nating gawin? Tanong ni Uno. Isang bagay na lang ang alam kong maaaring makatalo sa kanila. Ito ang huling orasyon ng 4 Ebanghel. Hindi ko pa nagagamit ang dasal na ito ni minsan. Pero ngayon, mukhang kakailanganin ko na. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ay naglakad ang matanda papasok ng gubat. Sinabihan nito ang mga kasamang huwag siyang iistorbohin. Nanatili namang nakabantay sina Uno at Iking, hindi kalayuan sa kinaroroonan ng matanda. Ano bang gagawin ni Manong Celester? Tanong ni Uno. Isinasagawa niya ang huling debosyon ng 4 Ebanghel. Delikado ang orasyong ito. Kaya naman hindi tayo pwedeng lumapit sa kanya habang ginagawa ang ritual. Tugon ni Iking. Ilang minuto pa ang nakalipas ay unti-unting naramdaman ni Uno ang pagbigat ng katawan. Kasunod nito ay ang pananakit ng ulo. Mahinang ugong sa kanyang tenga. Napasandal ang binata sa puno. At habang tumatagal, lalong lumalala ang nararamdaman nito. Nang lingunin nito si Iking,
Nagulat ang binata dahil wala nang malay ang kaibigan. Akmang tatayo na sana ito nang bigla namang umikot ang paningin. Dahan-dahang bumagsak sa lupa. Walang kaalam-alam ang dalawa sa nangyari. Nagising na lang ang mga ito, nakahiga sa ilalim ng isang tolda. Pagbangon ni Uno, kaagad niyang nakita si Mang Celester. Wala na itong damit pang itaas at tila naghahanda na sa isang digmaan. Hindi nga nagkamali ang manggagamot. Nandito na nga ang mambabarag. Wika ni Mang Celester. Kakasabi pa lang ng matanda ng mga katagang iyon. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga kasama nilang rebelde. Hindi naman naapektuhan ng dasal ang dalawang binata dahil sa proteksyong ginawa ni Mang Celester sa paligid. Sinabihan din ito ang dalawa na wag lalabas ng tolda. Ilang sandali pa ay nakita ng mga ito ang isang lalaking may mahabang buhok. May bitbit na tungkod at sa bawat pagakbang, nauhulog mula sa katawan nito ang makamandag na mga insekto. Hindi ka makakatakas sa akin. Kahit nasan ka pa, kahit saan ka magpunta sa Lester, oras na para harapin ang katapusan mo. Ganun ba? Pero mukhang may mali yata sa sinabi mo. Hindi kaya ikaw ang lumakad papunta sa kamatayan mo? Masyado ka pa ring mayabang. Para ipalam ko sa'yo, hindi na ako ang dati mong nakalaban. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad nagbato ng tigalpo ang mambabarang, ngunit bumalik din ito sa kanya. Hindi na rin ako ang matandang nagbigay ng awa sa iyo noon. Sa dami ng nadamay dahil sa galit mo, hindi na kita maaaring palampasin. Nag-usal ng dasal ang matanda, dahilan para mapaluhod ang mambabarang. Tinatakpan nito ang tenga, habang nagmamakaawang ihinto ng matanda ang ginagawang pag-usal. Samantala habang naglalaban ng dalawa, pinaliwanag naman ni Iking kung ano ang ginagawa ng ama. Ang tawag sa ritual ni tatay, pagsasali ng awit sa hangin. Isa ito sa mga sangay ng kaalaman ng 4 Ebanghel. Simpleng dasal, ngunit lubang mapanganib para sa mga nilalang na gumagamit ng kakayahan sa kaliwa. At kung hindi matutuklasan ang kalaban ng kahinaan nito, tuluyan lang siyang mamamatay. Wika ni Iking. Habang pinagmamasdan ng ama, sunod-sunod na tigalpo ang ibinabato nito sa mambabarang. Idagdag mo pa ang mga atake ni Alfonso. Walang iya ka. Walang iya kayong magkapatid. Magbabayad kayo. Oo, magbabayad kami. Magbabayad ako. Ikaw. Lahat kami. Pero pasensya na. Hindi ito ang araw na yon. Wika ni Mang Celester. Itinaas ang kamay. Nang makita ni Iking, inutusan nito si Uno na takpan ng tenga dahil hindi nito maaaring marinig ang mga orasyon. Tumingin sa paligid si Uno. Nakitang nakatakip ng tenga ang lahat. Nang muling ibaling ng binata ang tingin sa matanda, nag-uusal na ito ng orasyon. Samantalang ang mambabarang naman ay pilit na nilalabanan ang epekto ng dasal. Ngunit hindi nito kinaya ang bigat ng parusang dala ng kakayahan ng matanda. Kailanman, hindi mananalo ang isinumpang karunungan laban sa aral ng Diyos. Sinabi ko na sa ito noon pero hindi ka nakinig. Ngayon tanggapin mo ang parusang ipapataw sa iyo ng kalangitan. Itinapat ng matanda ang kamay sa leeg ng mambabarang.
Kinuyom ang palad. Napasigaw ito na tila sinasakal. Kalaunan ay tuluyang bumagsak. Alfonso, pugutan mo ng ulo! Wika ni Mang Celester. Kagad namang sinunod ni Mang Alfonso ang sinabi nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil hindi nila akalaing matatapos ang laban ng ganong kabilis. Matapos ng kaganapan ay muling nag-usap ang magkapatid. Kalaunan ay nagpaalam na ring bumalik sa kanilang lugar. Umuwi na si Mang Celester. Sa kabila ng nasaksihan, hindi pa rin makapaniwala si Uno na makikita niya ang lahat ng iyon. Ito ang karanasang tuluyang nakapagpabago ng kanyang paniniwala. Ito rin ang nagtulak sa binata na pag-aralan ang lihim na karunungan sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Celester. Sa paglipas ng panahon, bagaman hindi naging manggagamot, nagagawa namang gamitin ni Uno ang mga nalalaman upang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pamilya. Lumipas ang ilang taon, bigla na lang nawala si Iking at ang kanyang ama. Walang nakaalam kung saan sila nagpunta. Ngunit ang kinagulat ni Uno, iniwan nito sa kanyang pangalaga ang ilang kagamitan, lalo na ang medalyong pinaka-iniingatan nito. Hindi akalain ng binatang gagawin iyon ng matanda. Pinaglaanan ni Uno ng panahon ng pag-aaral na mga dasal hanggang sa tuluyang makumpleto ang debosyon. Nagawa niya itong gamitin. Paminsan ay nanggagamot. Ngunit pinili niyang esekreto ang mga nalalaman dahil ayaw nitong magulo ang kanyang buhay. Lalo pa nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Ganun pa man, ni minsan ay hindi inalis ng binata ang mga disiplina at aral na ibinigay ni Mang Celester. At ang tanga nito, medalyon ng 4 ebanghelista. Opinyon para sa kwento, sobrang angas ng storya, no? Paborito kong parte dito nung maraming manggagamot ang gumawa ng paraan para humingi ng tulong kay Mang Celester. Pero yung tanong lang sa akin, ano kaya yung ginawa ng 5 manggagamot? Ibang sabi sa kwento, tutulong sila sa hindi inaasahang paraan. Pakiramdam ko nagbigay ng buhay yung mga manggagamot eh. Sa pagkakaalam ko kasi kapag gumamit ka ng mataas na uri ng dasal, maaari nitong mabawasan yung buhay mo. Dahil buhay pa rin si Mang Celester sa dulo ng kwento, malamang sa malamang, lahat sila ay nag-alay ng buhay para mapagana yung dasal at matalo yung malakas na mambabarang. Kaya ba mga kabayan, ano sa palagay nyo? Comment nyo lang at maligaya kung babasahin yan. Kita-kits sa susunod na kwento. Paalam.